Isang magandang umaga po sa ating lahat. Naging maganda po ba ang umaga niyo? Sabi nga po yung init, malakpak ang pinagpala ng Diyos. Ang dami po. Ang mga pinagpala, pinagsyal. Ay, wala yan. Ang mga pinagpala sa mga problema, ay wala rin. Praise the Lord. But anyway, tandaan po natin na ang buhay natin kahit tayo ay mga Kristyano na tayo po ay hindi exempted sa anumang klase ng mga pagsubok, sa anumang klase ng mga problema. Okay? So, this morning, I hope tayo po ay hindi matutulog sa ating sermon sa umaga ito. Hilig na po mas maganda na tayo po ay makalinig ng mga sermon na magdudulot ng pagpapala sa atin. Kesa tayo po ay gumako sa mga lugar na hindi tayo makakalinig ng salita ng Diyos. Atin pong itutuloy ang ating pinaka-topic para sa mga susunod na mga linggo. Ating pag-usapan ang pagmumukol sa kaligtasan at pananampalataya. At titignan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ating kaligtasan, kung paano tayo ay naliligtas, tumatanggap ng buhay ng mga. Bilang pag-alam po sa salita ng Diyos, hinihiling ko bawat isa na tayo lahat ay tumayo. And please open your Bible sa Luke chapter 5, Lucas chapter 5, verses 17 hanggang verse 20. Once again, Lucas chapter 5, verses 17 hanggang 20. Once again, Lucas chapter 5, verses 17 hanggang 20. Kung kayo ay may magandang balita, Bible translation, babasa po ninyo ang title ng portion na ito. Ang tawag po ay pinagaling ang isang paralitiko. Ngunit sa umaga nito, ang mensahe na ating pag-uusapan, ang pananampalatayang nakaligtas sa isang paralitiko. So yun ang pag-uusapan natin sa umaga nito. Ang pananampalatayang nakaligtas sa isang paralitiko. Ang sabi ng verse 17, minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus sa kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinigang nila makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya umakit sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Verse 20, nung makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinapatawad na ang inyong mga kasalanan. Ang Diyos ang makapala sa pagbabasa ng salita tayo ay sabihin ng manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iba sa umaga ko. Tulad ng aming ginamit kanina, aming pagmamasdan, titignan o Diyos ang inyong kabanalan, aming makikita o Diyos ang aming kawawang kalagayan ng kami ay mga makasalanan at babagsakan ng iyong poon kami mapapahamak sa parusa ng nagtagang kapoy kung saan hindi napapawi o Diyos ang init. Ngunit kami nagpapasalamat dahil kami po ay kabilang sa mga tao na tinawag mo. Aming kinikilala na kami ay hindi dapat apart from our Lord Jesus Christ, and at the same time, Lord, hindi kami dapat na makapaglingkod sa inyo, but by your grace, kami po ay nakakapagod. Inyong ko paunahan ng Diyos, ang hindi ko, kinikilala ko, kung ako ay iwalay sa Panginoon sa Kristo, ay wala akong nagagawa.
gamitin mo, O Diyos, ang inyong mga salita, gamitin mo, O Diyos, ang inyong mensahe sa umaga ito, upang kami, O Diyos, ay lalong mapagbuti sa aming pananampalataya. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pusong alerto, ng kaisipang hanggang tumanggap ng katotohanan at umunawa, O Diyos, ng mga salita na aming marinig sa umaga. Maraming salamat, O Diyos. Ikakiwala mo namin sa inyo ang mensahe niyo sa umaga ito sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po ay makakaupunan. And once again, usapan po natin ang pananampalatayang nakaligtas sa isang paralitiko. Katulad na sinabi ko sa inyo last Sunday regarding po sa isang ketongin na bumalik po sa ating Panginoon Hesus Kristo kung siya po ay makaranas ng pagpapagaling mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. May tatlong bagay na nangyari sa kanyang buhay at siya po ay sumisigaw na nagpupuri sa Diyos at siya ay sumamba sa ating Panginoon Hesus Kristo at siya po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Hesus Kristo. So ito po ay isang kasaysayan na nagbibigay sa atin ng isang bilanggan sa isang taong isinilang na mahuli sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Na tayo bilang mga sumampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo ay hindi natin maikuhuli, hindi po natin maitatago yung bunga ng pananampalataya at yung habang at biyaya na ating nalasap sa pamamagitan ng magandang loob ng ating Panginoon Hesus Kristo. So sa umaga ito, ating makikita ang isang pang kwento, isang tunay na nangyari sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo dito sa Luke chapter 5, verses 17 hanggang verse 20. Pero bago natin ibigay yung pinaka-main point ng ating mensahe sa umaga ito, nais kong titignan ninyo yung bandang huling bahagi ng verse 17. Okay? Yung huling bahagi ng verse 17 ng Luke chapter 5, mapapansin po ninyo dito ang sinasabi ni Lucas. Ang sabi po niya, taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. So ito ay isang napakahalagang katotohanan na dapat po natin maunawaan. Ito ay nagpapaalala sa atin patungkol sa reality kung sino ang ating Panginoon Hesus Kristo. Tayo po na nag-aaral ng Biblia at ikinilala ng ating Panginoon Hesus Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Inikilala po natin na ang ating Panginoon Hesus Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At kailanman ay hindi nawala. Kailanman ay hindi tumigil ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Hesus Kristo. Bagamat totoo ang sinasabi ng Biblia, lalo na sa Philippians chapter 2 or chapter 3, binabanggit doon na ang ating Panginoon Hesus Kristo ay bumaba mula sa langit dito sa lupa bilang isang tao, bilang isang alipin. Siya ay nagsuot ng damit ng isang alipin, siya ay nag-aniyong tao, pero kailanman ay hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. At ang isang bagay na ating matutuklasan sa kanyang pagiging tao ay ang katangian ng kanyang taglay na siya po ay nagpakababa. Siya po ay nagpakababa. Ang sabi ko sa inyo kanina, siya po ay nagpakababa dahil sinuot niya ang damit ng isang alipin. So ito ay nangangahulugan na kanyang isinantabi ang kanyang karapatan, kanyang isinantabi ang kanyang kakayahan na gamitin ang kapangyarihan ng isang Diyos upang siya ay magpasakop
sa kalooban at sa naisin ng Diyos Ama. Ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoon Jesucristo sa Luke chapter 5 verse 17, taglay niya ang kapangyarihan ng Panginoon. At dahil sa kapangyarihan niyo, nasabi niya siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit. So, ibig sabihin, siya po ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos Ama, at ang lahat ng mga milagro na ginawa niya ay ginawa niya ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung ating titingnan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 12, if you have your Bible, please open it in Matthew chapter 12. Mababasa ninyo sa verse 22. Okay? Matthew chapter 5, verse 22. Ang sabi dito, dinala naman kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya siya'y nakakita at nakapagsalita. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapadaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. So mapapansin po natin na sa bahagi ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi ng mga Pariseo na siya ay nagpapagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebub. Okay? At ang sabi dito ng ating Panginoong Jesucristo, lumarinig niya ang sinasabi ng mga Pariseo. Ang sabi niya, sa verse 25, sabalit alam ni Jesus ang kanyang iniisip, sinabi niya, ang bawat kahayang naglalaban-laban, ang mga mamay ay babagsak. Ang alimang bayan sa kahayang sila ang naglalaban ay buwawasak. Verse 26, kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapaparating ang kanyang kahayaan? 27, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebub, sa kanyang kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga pagsunod. Ang ginagawa nila ay ang ginagawa nila ang magpapatunay na mali-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So mapapansin po natin sa talabang ito, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Now, kung ating babalikan ang Matthew chapter 3, in Matthew chapter 3, mapapansin natin dito sa pagbabautismong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, na ginawa sa ating Panginoon Jesucristo, ang sabi po dyan, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako ang dapat magpabautismo sa inyo, bakit kayo ang nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot siya, sayaan ito ang nangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan na mabautismuhan ni Jesus. Jesus, kaagad siyang umaro sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na tumawag parang isang kalapati at tumapok sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na gusto kong pinalulugan. So mapapansin po natin, sa mga talatang iyan na ating binasa na ating Panginoon Jesucristo ay puspos ng Banal na Espiritu. Na ang Holy Spirit ay nasa ating Panginoon
Mabasa din po natin sa Matthew chapter 4, verse 14, sa Matthew chapter 4, verse 18, na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na sumasa sa Kanya ang banal na Espiritu. So ito yung mga talata sa Biblia na mabasa natin na kung saan ipapatunay na ang lahat ng mga milagro at pagtuturo, kapangyarihan na ipinamanas ng ating Panginoon Jesucristo ay ginawa niya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay pagpapakita ng kanyang pagpapasakot sa kalooban ng Diyos Ama. And in Luke chapter 5, kung ating babalikan yung bahagi ng kwento, sa talata 18, ang sabi ng Luke chapter 5, verse 18, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakarakay sa higaan. Sinikang nila makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Alright? So mapapansin po natin in verse 18. Ang bahagi ito ng kasaysayan habang ating Panginoon Jesucristo ay nagtuturo. So mapapansin po natin na mayroong siguro 4 na magkakaibigan dito. Sabi nila, dumating ang ilang lalaki may dalang isang paralitiko na nakaratay. Okay, so imagine po natin yung kalagayan ng lalaki na nakaratay. No, kinailangan siyang buhatin. Siya po ay nakahiga, no? Doon sa probably isang special na banig na ginagamit noong unang panahon iyon upang may transport, no? Madala, mabuhat, mailakbay yung mga lalaki o mga tao na mayroong karamdaman. Pero kasi po natin yung katotohanan na sa lahat ng mga pagtuturo na ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay dinudumog ng napakaraming mga tao. At yung mga tao ito, iba't iba yung problema. Iba't iba yung dilema nila sa buhay. Iba-iba yung sitwasyon. No, marahil, meron sa kanila, sila po ay merong karamdaman, at hindi rin pala pareho yung mga karamdaman na dumapon sa kanila. So, everyone, probably, karamihan, sa mga tao na nakikinig sa ating Panginoon Jesucristo, they need medical attention. Kailangan nila ng kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. At again, sabi ko po sa inyo, probably, ang mga taong ito, wala na silang ibang pag-asa para sila ay gumaling maliban sa ating Panginoon Jesucristo. Nang sila ay makasaksi ng isang milagro na gagawin ng ating Panginoon Jesucristo. So mapapansin po natin dito sa verse 18 ng Luke chapter 5, yung mga magkakaibigan na dala nila yung kanilang paralitikong kaibigan. Kung inyong babasahin ang bahagi ito ng kwento sa Mark chapter 2 verse 1 and 12, sinasabi ni Marcos na 4 na lalaki ang may dala, may buhat sa lalaking paralitiko. Ang sabi nila, dito is, sa verse 18, sa Luke chapter 5, siya ay nakaratay sa higaan. Okay? So, ang sabi siya ay nakaratay sa higaan. So, kung sa panahon po natin, sasabihin natin na ang lalaki ito, siya ay nakahiga sa stretcher. Okay, siya ay nakahiga sa stretcher, probably, na ang kaniyang patigas ay mga kahoy sa gilid. But whatever it is, ang higaan ito ay isang instrumento na ginagamit ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo upang kailang madala, may transport ang mga tao na mayroong karamdaman. Now, para maunawaan po natin ang kalagayan ng lalaki ito na siya ay paralitiko, isang lalaking paralitiko na nakarakay sa higaan. Okay, nalaan po natin.
panahon ng ating Panginoon na si Kristo, sila po ay hindi pinapansin ng lipunan. Walang pakialam ang lipunan sa kanila. Walang simpatsya na ibinibigay ang mga taong malusog sa kanila sa kanilang kapanahon. Ang lalaki ito ay, bagamat hindi 100% katulad ng lalaki may keto na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, but again, yung normal at natural na reaksyon ng mga tao kapag mayroong isang individual na mayroong karamdaman, sila po ay itinataboy ng lipunan. They are being left out. No, let us say, parang ganyan yung situation, meron pa sakit ng COVID-19. Okay? You are isolated. Dadalhin ka sa isang lugar na ikaw lamang, isang lugar na hindi ka makakahawa. Ito yung situation ng lalaki ito. Okay? Pero, ang magandang bahagi dito na ating mababasa, mayroong apat siyang kaibigan na nagmalasakit sa kanya. No? So, ito yung isa sa mga bagay na mapapansin po natin na kapupulutan natin ng aral. Sa bahagi ito na itinuturo ng ating Panginoon Yesu Kristo. Now, ang isa pang kadahilanan kung bakit yung mga tao ay nilalayuan nila yung mga tao na mayroong karamdaman is because meron sila pa yung iwala na kaya ang tao ay mayroong karamdaman sa panahon na ito dahil siya po ay pinapangasahan ng Diyos. Yan ay isang katotohanan sa John chapter 9 na pinapaniwalaan ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya nga ang tanong ng mga alagad doon sa lalaking bulag sa John chapter 9, sino po ang nagkasala? Ang kanyang mga magulang ba o siya mismo ang nagkasala? Pero ang sabi ng ating Panginoon Yesu Kristo, ito ay hindi dahil sa kasalanan. Ito ay nangyari sa buhay ng lalaki ito upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alright? Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. But again, ang natural na konsepto ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon Yesu Kristo, kapag mayroong isang tao na mayroong karamdaman, ang unang nasa isipan nila, siya ay pinapangasahan ng Diyos sa pamamagitan ng karamdaman dahil siya ay mayroong kasalanang ginawa laban sa Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang karamdaman ay consequence lamang ng kanyang karamdaman, ng kanyang mga kasalanan. Again, binago lang po natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon ng tao ay nagkaroon ng karamdaman, hindi ibig sabihin siya po ay pinapangasahan natin ng Diyos. May mga pagkakataon na kapag ang tao siya ay nagkaroon ng karamdaman, baka sinusubok ng siya ng Diyos. Okay, kaya nga in John chapter 9, itinubig ni Jesus Christ ang maling paniniwala ng mga Hudyo regarding sa mga tao na mayroong karamdaman. Alright? So, ito ay isang realidad na itinutubig ng ating Panginoon Yesu Kristo sa kanyang kapanahonan. But again, hindi natin maiiwasan ang katotohanan sa isipan ng mga Hudyo na kailang iniiwasan ang mga tao na mayroong karamdaman. Pero mapapansin natin in Luke chapter 5, verse 17 hanggang verse 18, mayroong magtalit na kaibigan ang lalaking ito na dadalhin siya sa ating Panginoong Yesu Kristo. Young people, listen. Pati po yung mga adult na kasama natin dito, you have to listen to this. Ang sabi ng Biblia, ang masamang barkada ay sumisira ng mabuting pagkakataon. Okay? Narinig niyo ba ako? Sabi ni Pablo, ang masamang barkada ay sumisira ng magandang pagkakataon. So young people, listen, you have to choose properly kung sino ang magiging kaibigan mo. Kailangan piliin kung sino ang iyong mga magiging kaibigan.
And in Luke chapter 5 verse 18, mapapansin po natin na yung lalaking paralitiko, siya po ay mayroong mabuting kaibigan. Mga kaibigan, na kahit siya ay walang kakayahan na makalakad, na kahit siya ay pinandidirian, iniiwalayan, iniiwasan ng buong society, ng buong lipunan, narito yung apat na kaibigan ng paralitiko na dadalhin siya sa aming bayan sa Kristo. Kung kayo ay pipili ng isang kaibigan, pumili kayo ng kaibigan na hindi kayo ilalayan sa Diyos. Pumili kayo ng kaibigan na ilalapit kayo, tutulungan kayo mapalapit sa Diyos. Kaya kasabihan ng mga Pilipino, hindi po ba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo, sasabihin ko kung sino ka. Alright? That's the reality. Because even in the Bible, ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos that we have to choose our friends wisely. At narito sa Luke chapter 5 verse 17, ang isang lalaki na walang kakayahan dahil sa kanyang maramdaman, hindi na makalakad, ngunit dahil siya ay mayroong mabuting kaibigan, pumili siya na mabuting kaibigan na dadalhin siya sa paanan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Mapapansin natin, in Luke chapter 5, verse 18, look at this, ang sabi niya, dumating ang lalaki may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. And what happened? Ano nangyari dito? Look at this. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ano yung goal nila? Ano yung target nila? Ano yung pinaka-nais nila? Ang sabi nila, upang madala ang may sakit sa harapan ni Jesus. That is their goal. Upang dalhin ang may sakit sa harapan ni Jesus. Yan ba tayo kaibigan na ganyan? Dadalhin tayo ng malapit sa ating Panginoon Yesu Kristo. Mga kaibigan na magpapaalala sa atin, uy, yung devotion mo, yung prayer life mo, magpapaalala sa iyo, magsisimba tayo ngayon. Uy, mayroong prayer meeting ngayon. Meron tayong family devotion ngayon. Magpapaalala sa iyo na huwag gagawa ng anumang klase ng kabulastugan. Mga kaibigan, magpapaalala sa iyo kung gaano maganda ang pumili ng mabuting kaibigan. Mga tao, mga kaibigan, na dadalhin ka malapit sa ating Panginoon Yesu Kristo. Do we have friends like that? Ano ba ang kaibigan mo? Hindi yung kaibigan na hilay ka palayo sa Diyos. See? Yun yung goal nila. Maganda, ang lalaki may sakit sa harapan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Now, alam niyo po, yung pinakamagandang bahagi ng kwentong ito na ating mapapansin, ang mga magkakaibigan na ito ay hindi lamang nagpunta kay Jesus Christ para lamang sila ay bumalik sa kanyang maramdaman. Listen, ang sinasabi ko, ang mga magkakaibigan na ito, dinala nila ang kanyang kaibigan ng paralitiko hindi lamang dahil sa milagro na siya ay gagawin sa kanyang maramdaman. Ang sabi ko ako sa inyo noong nakaraang linggo, kung tayo ay pagpapalain ng Diyos, temporal lamang ang mga bagay na iyon. Kung tayo ay bibigyan ng pinansyal na pagpapala ng Diyos, mas maganda, mas makita, mas mabuti, pero tatandaan natin ang lahat ng iyon ay pansamantala lamang. Alam niyo po kung ano yung mga bagay na nagtatagal, ang mga bagay na nanatili, ang mga bagay na pagwalang hanggan. Higit sa lahat ng mga milagro na tinanggap ng lalaking ito ay ang
Ano yung po sabihin? Ang lalaking paralytic, primary motive niya, yung goal niya kung bakit nais niya mapalapit kay Jesus yung oras na iyon, ay dahil sa pagpapakawal ng Diyos sa kanila. Alam niyo po ba ang totoo? Secondary na lamang yung pagkanin niya. What? Primary goal niya, ang pagpapakawal ng Diyos. Naging secondary na lamang ang kanyang pagkanin. Ito ay nagpapaalala sa atin that whenever we go to the ministry, ito ay nagpapaalala sa atin ng isang reality na ano ba yung motive natin? Ano ba yung motive natin why we are coming to Christ? Huwag na akong mangyari na maging tulad tayo ng ibang tao na ang motive natin kung bakit tayo lumalapit sa Diyos ay dahil nais lamang natin ng mga pagpapalang pinansyal. Hindi nawa natin maging motive na lumalapit lang tayo sa Diyos kasi gusto natin ng milagro, gusto natin ng kagalingan. Nabay na tayo lumalapit sa Diyos, nandito tayo sa Diyos kasi meron tayong favor sa Diyos. But once again, nawa ang pinakamaging motibo natin why we are coming to Christ, it is because we want forgiveness from Him. Nais natin ng kapatawaran na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nawa, yun yung pinakamaging goal natin. At kung tayo tumanggap ng pananampalataya at pagpapatawad galing sa Diyos, kung lulubin ng Panginoon na siya po ay magpala sa buhay natin, well, so be it. Okay? Ito ang reality. Tayo magpapawad ng kasalanan ng ating Panginoon sa Kristo na at the same time, kaya nila pagalingin ang lalaki ko mula sa kanyang pamilya paraliniko dahil siya ay Diyos. Dahil siya ay Diyos. Now, ako ay naniniwala na ang lalaki ito ng paralitiko, siya po ay naniniwala na ang ating Panginoon sa Kristo ay nanggaling sa Diyos. Siya ay naniniwala na ang ating Panginoon sa Kristo ang isinugo ng Diyos. At dahil naniniwala ang lalaki ito na si Jesus Christ ay galing sa Diyos, naniniwala din siya na ang ating Panginoon sa Kristo ay mayroong kakayahan ng kapangyarihan na pagalingin siya sa kaniyang karamdaman. So ano yung hope niya? Ano yung pag-asa niya? Ano ang nakikita niya? Nakikita niya na walang sino man ang mayroong kakayahan na magpatawad ng kanyang kasalanan maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo. Nakuha natin. Iyon yung probably nasa kaisipan ng lalaki ito na paralitiko. Ang tanging pag-asa na meron siya upang ang kanyang kasalanan ay mapatawad, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nawa, ganoon din po yung ating perspektibo. Ganoon din po yung ating kaisipan na walang sino man ang kaya magpatawad ng ating kasalanan upang tayo ay mapalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. So going back sa Luke chapter 5, papansin po natin na ang pinaka-goal ng apat na magkakaibigan ito dahil hindi nila yung kanilang kaibigan na mayroong karamdaman sa harapan mismo ng ating Panginoon Hesus Kristo. What happened in verse 19? Verse 19, ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. This is what happened. So, hindi ko alam kung anong oras nagsimula yung pangangaral ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ko alam kung anong oras dumating yung apat na magkakaibigan na mayroong dalang paralitiko. But one is for sure, baka sila ay nahuli sa pagtitiko. Okay? So ang goal nila
yourself this morning. Kailangan tanongin mo ang sarili mo sa umaga nito. Ano ang mga bagay na humahadlang upang ako ay hindi makalapit sa Diyos? Is there anything in your life? Meron ba mga bagay sa buhay mo na humahadlang kung bakit hindi ka makalapit kay Jesus? Is there anything in your life na nagiging hadlang kung bakit hindi ka makapag-pray? Hindi ka makapagbasa ng Bible? Hindi ka makapunta sa church every Sunday? Is there anything na humahadlang sa iyo? You have to think of that. Kasi sinasabi ng Bible sa atin na sino mang nagnanais na maging alagad ng ating Panginoon sa Kristo, kinakailangan daw itakunin niya ang kanyang sarili. So kinakailangan ma-recognize mo yung mga bagay na humahadlang, bakit ikaw ay hindi lumalago sa iyong buhay pananampalataya. Yung mga bagay na humahadlang pa ikaw ay mas lalo mapalapit sa ating Panginoon sa Kristo. You have to identify them. You have to specify them and you have to overcome them. Now, sa kaso ng mga magkakaibigan nito, ang hadlang kung bakit hindi nila mailapit ng kanilang kaibigan sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo ay dahil sa dami ng mga tao na nakikinig sa pangangaral ng ating Panginoon Yesu Kristo. So it is something that is very impossible for them in ating tingnan. Tama po ba? Isang bagay na mukhang imposible na para sa kanila na magawa nila yung goal nila, pero ano yung mapapansin natin? Nagpapigil ba sila? Nagpapigil ba sila? Alam niyo po, to tell you honestly, ang apat na magkakaibigan nito, ginawa nila yung pinaka-nakakahiyang bagay para lamang sa kaibigan nila upang may harap ito sa ating Panginoon. Ginawa nila yung pinaka-nakakahiyang bagay. Bakit? Look at this. Verse 19. Ngunit wala silang mag-aanan dahil sa dami ng tao, kaya pumakit sila sa bubungan, binambak ito, at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitong nasa kita. See? May hadlang. Pero ang tanong, nagpapigil ba sila sa hadlang? May balakid. Pero napigilan ba sila? Yung balakid? Hindi. Ano mapapansin natin? Nobserbahan nila ang paligid, inanalyze nila yung paligid, pinag-aralan nila kung saan at sakto naroon ang ating Panginoon sa Kristo at nakita nila meron sa paraan. Tayo ay aakyat doon sa bubungan at tayo ay bubutas doon sa eksaktong lugar kung saan nakatayo ang ating Panginoon sa Kristo. Na-imagine ba natin yung scenario? Habang sila ay umakit sa hagdan, dala yung paralitiko, marahil nakita sila ng maraming tao, pinagtatawanan sila, ginagawa ng apat na tao din doon. Yung lalaki mayroong karamdaman na nilalayo ng lipunan, bakit mayroong paralitiko na nandoon? Bakit mayroong may sakit na nandoon? Na-expose sila. Nakita sila ng maraming tao. At nung sila ay makakyat na, ano ginawa nila? Sabi ng Bible, pinakbak nila ang bubungan. Alam niyo po, yung bahay na ito, kung saan nagtuturo ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi bahay ng isang mahirap na tao. Actually, doon sa taas ng bubungan na iyon, mayroong mga tiles. Gawa sa tiles, yung rooftop, yung bahay. So probably ang may-ari noon ay isang tao mayaman. Dahil ang kanyang bubungan ay gawa sa tiles dahil po ay ginagamit ng mga tao kung gabi pang sila ay magpahinga. Magkaroon ng fellowship. And can you imagine, habang binabakbak nila yung bubungan ng bahay, syempre hindi yan tahimik. May ingay. Diba? Kung kayo po ay trabaho na sa construction ng mga project, alam ninyo na kapag bumubutas kayo ng anumang bagay, hindi yan tahimik.
Nagkakos siya ng ingay. So probably, hindi lang yun. Habang sila ay nagbubutas naman sa bubungan, kapag mayroon pa mga nalalaglag ng mga debris sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi lumalaki yung butas na kung saan kakasya nilang maibaba, kailang kaibigan, at probably yung mga tao na nandun sa loob ng bahay, hindi na nagtataka sila kung ano ang nangyayari. And baka, maging ang ating Panginoon sa Kristo, nagtataka siya, ano nangyayari? So I say, na mga magkakaibigan nito, ginawa nila yung isang pinaka-nakakahiyang bagay na pwede nang gawin para lamang magawa nila yung goal nila. At yun ay ang mailapit nila at ang kanilang kaibigan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng verse 19. Okay? So, ito'y paalala din po sa ating buhay. Pananampalataya. Okay? So, binutas nila, binakpak nila ang bubungan. Hindi sila nagsaya ng panahon. So, mapapansin po natin dito ano yung passion ng mga tao. Kung ano yung hangarin nila, kung ano yung nais nila. Diba? Ang nais nila, sila ay makapasok mismo doon sa harapan kung saan nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo. Now, what happened? Kung sila ay gumawa ng parang, kung sila ay nag-effort, ang sabi ng verse 20, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinapatawag na ang iyong mga kasalanan. Sa the Bible, in verse 20, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinapatawag na ang iyong mga kasalanan. Umalis. Ang lalaki nito, ang mga lalaki nito, bago pa sila umabot sa harapan ng ating Panginoon sa Kristo, baka nasa bahay pa yung mga tao niyan. Sila ay meron ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi ng Bible, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. That is plural. Okay? Ang kanilang pananampalataya. So, sinasabi ng Bible dito na ang lima magkakaibigan ito, meron silang pananampalataya kay Jesus. Kaya ang sabi niya, kaibigan, pinapatawag na ang iyong mga kasalanan. Kung babasahin ninyo sa kwento, wala kayong makikita doon sa kwento na sinabi ng paralitiko, Panginoon, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Guro, inaamin ko sa iyo lahat ng aking mga kasalanan. Wala. Pero yung ginawa ng pagbabakbak sa bubungan ay nagpapakita ng alang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. And what happened? Ang lalaking paralitikong ito ay tumanggap ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung babasahin ninyo yung Luke chapter 4, verse 18 to 19. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga malihina ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayanin ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So yun yung very least at ba't na pa ito ang ating Panginoon sa Kristo upang ipahayag ang pagliligtas ng Panginoon. At bahagi ng pagliligtas ng Panginoon ay ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga tao. So narito ay sa lalaking paralitiko, meron pa ng palataya sa ating Panginoon Yesu Kristo kasama ng kanyang mga kaibigan. At ang sabi ng Biblia, narito ay sa paralitiko na
Meron bang pagkakamali na hindi kaya kalimutan ng Diyos? Sabi ng Bible, God is always ready to forgive those people who are coming to Him in faith. So in Luke chapter 5 verse 20, ang sabi ni Jesus Christ, once again nang makita ni Jesus ang nagpapalataya, sinabi niya sa paritong kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Look at the text na sinabi niya. Pinapatawad, that's perfect, present tense. That is something that will be ongoing in His life. Isang bagay na pinasimulan ng Diyos at tatapusin ng Diyos. Let us all be reminded of this. Kung sinabi ng Diyos na ikaw ay pinapatawad sa iyong kasalanan, that will happen every day. If you are confessing your sin to Him. Okay? Kasi natin. Tandaan natin ito. Hindi naligtas ang lalaking paralito sa kanyang kasalanan dahil sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Siya ay pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang sariling pananampalataya. So, ano mapapansin natin dito? Ang limang magkakaibigan meron silang pananampalataya. Pero, hindi ordinaryo yung pananampalataya nila. Matindi. Malakas yung pananampalataya nila. Hindi namin yun. Merong persistence ang pananampalataya nila. Bakit persistent? May hadlang doon sa daraanan nila para mapalapit kay Jesus. Pero dahil nais nilang lumapit mismo kay Jesus Christ, yung hadlang na nasa harapan nila, they overcome that. It is a reminder for all of us na sana magkaroon tayo ng ganong klase ng pananampalataya, na meron tayong pananampalataya na hindi kayang daigin, meron tayong pananampalataya na hindi kayang lumpigin, meron tayong pananampalataya na hindi kayang pahinain ng anumang mga circumstances, pananampalataya na hindi kayang pigilan ng ating mga problema pinansyal, isang klase ng pananampalataya na hindi kayang patigilin ng napakaraming mga problema at mga hadlang na dumarating sa ating mga buhay. I hope we can have the same kind of faith na meron sa limang magkakaibigan na ito. Kayang pagalingin ng ating Panginoon sa Kristo yung mga tao na meron pa pambihirang pananampalataya, maging yung mga tao na meron maliit na pananampalataya. Pero ano yung matutunan natin sa Luke chapter 5 verse 20? It's not just about healing. Ang kwento sa Luke chapter 5 verse 20 hindi lang patungkol sa kagalingan ng karamdaman. Ito ay patungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng tao na may pananampalataya sa Kanya. Ano sabi ni Jesus Christ? Kaibigan. Diba? Yung pinaka matamis na salita na pwedeng mabas sa bibig ng ating Panginoon Yesu Kristo ay tawagin ng isang makasalanan na sumasampalataya sa Kanya, sasabihin niya, kaibigan. Sabi niya Apostol Pablo, tayo'y dating mga kaaway ng Diyos. Pero dito, ang sabi ni Jesus Christ, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaibigan, naligtas ka na. See? Mapapansin po natin na ang nagpatawad sa kasalanan ng lalito ay ating Panginoon sa Kristo na nakita ang pananampalataya ng lalaking paralitiko sa Kanya. See? Brothers and sisters in Christ, today, kung sinasabi mo ikaw ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon Yesu Kristo,
You have to understand na meron kang pananagutan na ibahagi ang kanyang balita. Kung ikaw ay wala pa pananampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo, God is always giving us a chance. At nawa hindi maghuli sa ating chance na ibinibigay sa ating Diyos. Nawa hindi maging muli ang lahat para tanggapin natin ang pagpapatawad na galing sa Diyos. Bakit? Sinasabi ng Biblia na walang sino mang tao ang patawad sa kanyang kasalanan kung wala siyang pananampalataya sa Diyos. Walang sino mang tao ang patawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan kung siya ay hindi magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Mapapansin po natin sa kwento ito sa Luke chapter 5 verse 17 hanggang 20 na ang lalaki ito ay pinatawad ng ating Panginoon Hesus Kristo sa kanyang mga kasalanan at siya ay naligtas. Pero sa bahagi yung ginawa ng lalaki panalipin. Wala kayong makikita sa Luke chapter 5 verse 17 up to down yung mga verses na sinabi ng paralipiko na Panginoon patawarin mo ako sa mga kasalanan. You know, the reality, sabihin man o hindi ng mga tao na sila ay nagsisisi sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos ang nasa puso ng tao kung totoo ang kanyang pagsisisi. Tama ko ba? Alam ng Diyos, kahit hindi mo sabihin kung totoo o hindi ang iyong pagsisisi. Bakit? Nakita ni Jesus sa puso ng lalaki ito na siya ay naghahanap ng kapatawaran. Na siya ay naghahanap ng relasyon sa Diyos. Nakita ni Jesus sa puso ng lalaki ito na alam niya na siya ay mapapahamak na walang sino man ang kayang tumulong sa kanyang mga pagkakasala. So ang sabi ni Jesus Christ, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. All your sins are forgiven permanently. Wala natin? Yun ang deklarasyon ng ating Panginoong Hesus Kristo. So ang tanong sa amin sa umagang ito, iyak ka ba? Ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Nagtitiyak mo ba na ikaw ay mayroong punay ng pananampalataya sa Diyos? Ikaw ba ay nagsisi na talaga sa iyong mga kasalanan? Before I end this message, sabi ng verse 21, pagkarinig ito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, sino ito nagsasalita para pasatanganin sa Diyos. Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Verse 22, palibhasa yung alam ni Jesus ang kanyang pag-usap, sinabi niya sa kanila, bakit kayo nag-iisip na ganyan? Alibang mas madaling sabihin, pinapatawad ng mga kasalanan o kayo patlubakan. Ngunit upang malaman ninyo ang anak ng tao ay di kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi na sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Agad namang tumayo ang lalaki sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwi nagpupuri sa Diyos. Nang giyalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos. Sa pagkamanghay sinabi nila, nakakita tayo ngayon ng mga kahangahangang bagay. Now, the question here this morning is this: bakit pinagaling ni Jesus Christ ang paralytic? The reason? To confirm. Para patunayan na ang lalaki ito ay pinatawag na sa kanyang mga kasalanan. At sabi ng mga tao, tayo ay nakasaksi ng kahangahangang bagay. Mga kapatid, lagi namin tatandaan na ang isang kadahilanan kung bakit ang niligtas ng ating Panginoon Hesus Kristo upang sa pamamagitan mo ay makasaksi ang mga tao na hindi kumigay sa kanya ng mga kahangahangang bagay. At ang gayon, kung ikaw ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, makikita ng mga tao ang kahangahangang bagay kung paano
ng plano ng Diyos ang iyong buhay.